Jordan Poole, bumabalik na ang laro. Gumawa ng history sa Wizards. Draymond Green, mapait ang sinapit na kasaysayan. Mensahe ni Curry matapos ang laro. Totoo o pinapalakas lang ang Warriors? Ngunit bago ang lahat, kung gusto nyo ng original shoes, New Curry 12, mabibili lamang sa halagang 5,100. I-click lamang ang link sa comment section. Nitong Biyernes, hinarap ng Washington Wizards sina LaMelo Ball at ang Charlotte Hornets. Nanalo ang Wizards sa score na 123-114 upang umangat sa 421 record sa kanilang unang 25 laro ng season. Nagtapos si Jordan Poole ng 27 points, 3 rebounds, 4 assists, 2 steals, and 2 blocks, habang may 7 of 15 shooting from the field and 5 of 10 from 3-point range in 33 minutes of the game. Ginawa rin niya ang kasaysayan ng Wizards. Ayon sa Wizards PR, si Wizards guard Jordan Poole ay nakashoot ng 3-pointer sa pagbubukas ng laro ngayong gabi na nagmarka ng kanyang ika-53rd consecutive game na may naipasok na 3-pointer. Ito ay pumantay sa franchise record na hawak din ni Gilbert Arenas. Nasa gitna si Poole ng isang matatag na season na may average na 20.6 points, 2.4 rebounds, 5.1 assists, and 1.7 steals per game, habang may shooting percentage na 43.5% from the field and 39.8% from 3-point range in 23 games. Naabot din ng former Michigan star ang milestone sa kanyang career nang umiskor siya ng kanyang ika-6,000 career point. Sa kabila ng mahusay na laro ni Poole, ang Wizards ay nananatiling pinakamahinang team sa NBA. Ang susunod nilang laro ay sa Sabado ng gabi, kung saan bibisita sila kina Giannis Antetokounmpo at ang Milwaukee Bucks sa Wisconsin. Si Poole ay naging ika-28th pick of 2019 NBA Draft. Bago mapunta sa Wizards, ginugol niya ang unang 4 na taon ng kanyang career sa paglalaro para sa Golden State Warriors. Noong 2022 season, tinulungan ni Poole ang Warriors na manalo ng NBA Championship laban kina Jason Tatum at sa Boston Celtics. Ano sa tingin nyo kay Jordan Poole, mga kaibigan? Sa sumunod na laban naman, tinalo ng Houston Rockets ang New Orleans Pelicans nitong Biyernes. Pinangunahan ni Jalen Green ang panalo na may 34 points, habang ang team ay may shooting percentage na 57.5% from the field and 43.6% from 3-point line. Isa ito sa pinakamagandang opensa ng Houston sa first quarter ngayong season. Uminit agad si Jabari Smith Jr. sa unang bahagi ng quarter at nagbigay sa Houston ng 6-point lead matapos magpasok ng back-to-back 3-pointers. Tinulungan niya ang team na makagawa ng maagang run. Nagtala sila ng 15 for 20 from the field and 7 for 10 from 3-point range. Sina Fred VanVleet, Green at Smith Jr. ay lahat nakadalawa mula sa labas sa nasabing quarter. Nakashoot din si Aaron Holiday bago matapos ang quarter. Nagpatuloy ang magandang opensa ng Rockets sa ikalawang quarter. Pinangunahan ni Dillon Brooks ang team matapos mag-shoot ng 4 of 6 from 3-point line sa first half. Gumawa ang team ng 54.3% shooting from the field and 54.5% beyond the arc. Leading din ang Rockets sa assists laban sa Pelicans na mahalaga upang makuha ang tamang shots. Ang extra passes ay nagbunga ng mga open shots na dapat nilang ipagpatuloy upang makahanap ng magagandang shot. Si Brooks ang nanguna sa scoring sa unang 24 minutes with 20 points. Lumakas ang kumpiyansa ni Green sa ikatlong quarter nang mag-init ang kanyang laro. Nagtala ang fourth-year guard ng 22 points sa quarter. Nanatiling consistent ang shooting ng Houston na may 53% from the field and 46.9% from 3-point line. Pumasok naman si Cam Whitmore sa late fourth quarter para sa Houston, kung saan agad niyang nanakaw ang bola at itinira ito sa pamamagitan ng isang dunk. Ito ang unang beses na bumalik sa laro si Whitmore mula sa simula ng season. Susunod na haharapin ng Rockets ang Toronto Raptors sa Lunes. Ang tip-off ay itinakda sa ganap na alas 5 ng hapon. Sa huling balita, pumasok ang Golden State Warriors sa Memphis nitong Biyernes na may layuning muling simula ng kanilang season, ngunit sa halip, sila ay tuluyang nadurog sa harap ng publiko. Ang kanilang pagkatalo sa Grizzlies sa FedEx Forum ay isang nakakadismayang pangyayari na mahirap panoorin. At sa konteksto ng profesional na basketball, tila marami ang gusto na lang magtakip ng tuwalya sa kanilang ulo dahil sa hindi makapaniwalang resulta. Ang laban na ito ay inaasahan na magsisilbing bagong simula, lalo na sa debut ng pinakabagong miyembro ng team, si Dennis Schroeder. Ngunit hindi iyon nangyari. Mabilis silang nahulog sa malaking kalamangan matapos ang first quarter. At sa kabila ng pagsisikap, hindi na sila muling nakabawi hanggang sa huling buzzer. Ang enerhiyang sanay inaasahan mula sa pagpasok ni Schroeder
ay hindi nakita at lumala pa ang sitwasyon habang lumilipas ang mga minuto. Si Schroeder na isinama agad sa starting lineup ay nagbigay kay Stephen Curry ng pagkakataong maglaro off the ball. Nagsimula siya ng positibo matapos maipasok ang kanyang unang shot, ngunit hindi ito nasundan ng magandang laro. Makatarungang sabihin na hindi madali ang sitwasyon ni Schroeder na kailangang mag-adjust mula sa isang coast patungo sa struggling Warriors, lalo na't ibang playing style ang kanyang kinailangan harapin. Gayunpaman, ang kanyang debut ay hindi nag-iwan ng magandang impresyon at tiyak na nais niya itong kalimutan sa lalong madaling panahon. Isa pang malaking problema para sa Warriors ay ang kanilang depensa, na isa sa mga pangunahing layunin nilang pagbutihin sa laban na ito. Sa kabila ng pagbabalik ni Draymond Green sa starting lineup, hindi nila napigilan ang mabilis at agresibong laro ng Grizzlies. Sa unang bahagi pa lamang ng laro, malinaw ng hindi maganda ang direksyon na tinatahak ng Warriors. Ang kanilang turnovers ay nagbigay ng madaling puntos sa kalaban at ang kanilang depensa ay halos walang naging epekto laban sa mainit na shooting ng Grizzlies. Sa opensa naman, hindi rin nagpakita ng kumpiyansa ang Warriors. Mahirap silang makahanap ng ritmo at tila hindi nila alam kung paano makakasagot sa matinding laro ng Memphis. Sa kabila ng ilang magandang minuto mula kay Andrew Wiggins at Brandon Podziemski, hindi ito sapat para palambutin ang matinding pagkatalo na kanilang dinanas. Nakakabahala rin ang sitwasyon ni Stephen Curry na nahirapan sa buong laro. Bagamat kilala siyang hindi gumagamit ng injuries bilang dahilan, hindi maikakaila na may mga pinagdadaanan siyang pisikal na hamon sa kasalukuyan. Ang kanyang struggle sa shooting ay hindi pangkaraniwan para sa isang player na itinuturing na isa sa pinakamahusay sa kasaysayan. Sa kabila ng pagsusumikap ni Coach Steve Kerr na gawing mas madali ang laro para sa kanya, hindi pa rin ito naging sapat upang makapagbigay siya ng malaking kontribusyon. Ang pagkatalo na ito ay isang malaking dagok para sa Warriors na tila hindi makahanap ng tamang direksyon sa kasalukuyang season. Ang kanilang laro ay puno ng pagkukulang mula sa depensa hanggang sa opensa at ang kanilang mga leader ay nahihirapang buhatin ang team. Ang susunod na mga laban ang magiging sukatan kung ito ba ay isang pansamantalang problema o isang senyales ng mas malalim na issue na kailangang tugunan ng team. Habang nananatili ang pag-asa na makakabalik ang Warriors sa tamang landas, malinaw na marami pa silang kailangang ayusin kung nais nilang maging kompetitibo sa mga susunod na laro. Matapos din ang laban na ito, gumawa ng history si Draymond Green na may 0 points, 0 rebounds, 0 assists, 1 steal, and 4 turnovers. Ano ang masasabi nyo para sa Warriors, mga kaibigan? So I gotta get through it, and the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act, head up, that's a fact. Never looking back, I'ma keep my